mga ka-boy winatics? Welcome back sa ating YouTube channel, Virus Airsoft TV, para sa isa namang bagong video ng Usapang Airsoft. So sa ngayon mga kabibis, ang pag-usapan naman natin since yung iba mga nakabili na ng Airsoft or yung iba nag-acquire pa lang. So medyo konting list muna tayo ng landas doon sa mga basic natin na binablog, no? So pag-usapan po natin yung upgrades ng inyong AEG or nung Airsoft electric gun. So yung basically po, ang Airsoft gun is may tatlong level po ng upgrade yan. Una po is yung compression, tapos sumunod po is yung mechanical, tapos yung huli po is yung electrical. So basically sa electrical po nandyan po yung MOSFET, battery, tapos naglalagay po sila ng magandang switch assembly. Yan lang po yung yung mga upgrades na ginagawa natin sa AEG natin pagdating sa electric na rifle, no. So pwede tayong palit ng silver wire para po mas matibay. So yan po yung sa electrical. Sa mechanical naman po, ang ina-upgrade po natin pag mechanical naman po, ang pinag-uusapan nandiyan na po yung gears, nandiyan na po yung motor, nandiyan na po yung piston, nandiyan na po yung cylinder, at yung huli po, yung compression naman. So yung compression, yan po yung nasa tight barrel, half rubber, air seal nozzle, mga o-rings, piston head o-rings, cylinder head or cylinder head o-rings. So yan yung mga tatlong basic na upgrades, no. So ngayon ang pag-uusapan natin mga kabibis yung basic lang. Yung compression. Kung for example yung AEG nyo stock lang, tapos gusto nyo medyo tumaas ng kaunti yung FPS without compromising yung gearbox, kasi po pag naglakas po tayo ng spring mga kabibis nagkakaroon po ng threat yan sa gearbox, no. Possible na pagka madalas natin napo-full auto si Airsoft is na babasag po yung gearbox natin. So dito po sa upgrades na to, which is yung compression, hindi po nako-compromise yung gearbox natin, hindi natin kalakit yung spring. So yun po, ang gagawin po lang natin magpapalit po tayo ng inner barrel. Ito po yung mga inner barrel na kadalasan po ginagamit natin 6.01, 02 or 03. Ayan na po yung mga tight barrel kung tawagin. FYI po, yung tawag nito, yung BBs natin, ang sukat po nun is 0.6 mm. So kung ang mga tight barrel po natin 0.601 or 02, ibig sabihin po talagang konti na lang po yung hangin nakasabay ni BBs na lumalabas na natatapon. So halos masikip na po yung loob ng barrel. So wala na pong hangin na tinatapon yung barrel. So by then syempre mapopokus lahat ng hangin papunta kay BBs lang. So yun po yung isang gamit ng tight barrel. So ngayon po kung magta-tight barrel tayo, syempre kailangan natin ng magandang half rubber. Ito po yung TU half rubber. So maganda rin po ito, hindi po sobrang kunat nito. So minsan po kasi ito yung control, yung half rubber po, ito po yung nagko-control din nung half nung BBs natin. O kung maganda po yung control nung BBs natin, maganda po siyang dadaan dito sa tight barrel. So ito po, kinakabit po siya dito sa dulo bago po inilalagay sa half chamber. So dito pa lang po, maganda na po ang magiging trajectory ni BBs natin. Maganda na rin po ang magiging range. At saka yung FPS po gaganda ng kaunti. Hindi naman po sinasabing lalakas po ng kamukha ng upgrade ng spring na talagang malakas yung idadagdag sa FPS nyo. Ngayon po third, kapag meron na po tayo nitong dalawang to, sasamahan po syempre natin ng air seal nozzle. So ito po yung HSS na M4 na double o-ring to. So doon po sa loob niya may dalawa pong rubber na o-ring na magko-connect po doon sa cylinder head. Yung cylinder head po, nakapasok siya rito para po yung cylinder head, pag naglabas po ng hangin yon, hindi niya po itatapon palabas dito yung hangin. Ang tapon niya po ng hangin,
puro dito na sasaluhin ni half rubber at saka ni inner barrel. So ganyan po ang magiging setup nito, no. So yan po yung basically magiging concept niya. Pag tulak niya rito, lagay niya, hindi niya na po itatapon yung hangin. So eto po, maganda rin po ang sealing nito. So lahat ng ilalabas ni piston, na kung maganda po yung compression ni piston, wala pong leak. Tapos maganda rin po yung cylinder head. Lahat po ng ilalabas ni piston na hangin kay cylinder head, papunta dito kay nozzle, papunta dito kay hot rubber, hanggang kay inner barrel, halos wala na pong tapon. So pinaka-importante po talaga sa pag-upgrade ng barrel is, or bago po tayo mag-upgrade ng barrel, ang pinakamaganda po talaga dapat po ma-leak test muna yung barrel, no? So dapat po wala po tayong leak na kahit saan po, sa half chamber or sa pagitan po nung half chamber at saka nung air seal nozzle, baka hindi na po umuupo ng maayos yung ating air seal nozzle, hindi na po nalapat ng maayos doon sa rubber na nagkukos ng leak. So pagka hindi na po siya pumasok at hindi na po siya tumukod, wala na po tayo, loose compression na po agad ang mangyayari. So tapo na po agad yung hangin. Sa mga susunod po nating video, kung may mga magre-request po na kailangan yung malaman kung paano nililig test yung ating mga hangin, pwede po kayo mag-request na mag-request ng video para po kahit paano ma-vlog natin. Medyo hindi pa po kasi ako sanay mag-video ng mga ganon kasi gawa po ng cellphone lang ang gamit natin sa pag-video. So kamukha po niyan nung in-explain ko sa inyo, ito po madali po kasi naka-stand po tayo, so may papakita ko sa inyo. Pero yung tutorial po, unti-unti po nating ituturo sa inyo yan. Kung meron kayong mga problema sa airsoft nyo, baka po matulungan ko kayo, sabihin nyo lang sa akin at baka naman yung kaunti kong nalalaman, ma-share ko sa inyo at baka naman po sakali makatulong. Wala pong bayad dyan. Baka bigyan ko pa kayo ng sticker kapag ka nangyari yan. Pero request nyo lang po, comment down below po. Tapos sulat nyo lang po kung taga-saan kayo para at least alam natin kung hanggang saan na po umaabot yung ating YouTube vlog, no? Kamukha nung huli, meron pong Ilocos Norte tayong natulungan na may problema siya sa airsoft. Though nag-PM na lang po siya direct, na ituro ko po sa kanya yung basic troubleshoot ng barrel kaysa po pumunta siya or namang problema siya, hindi niya magamit yung airsoft niya. Simple mag-leak lang naman po yun. Pero isipin nyo, kalayo-layo niya, pupunta siya rito para lang sa napakasimpleng mag-leak ng barrel, no? So basic lang na troubleshoot sa mag-leak. Kung magagawa ng paraan, maituro na lang po sa inyong mga kabibis para hindi naman po kayo gumastos sa malaki sa pagpunta rito or magastosan ng malaki para sa mga parts. Kung mga parts po ang problema, wala na po tayong magagawa dyan. Pero kung mga simple repair lang po, message nyo lang po ako para lang po matulungan ko kayo kung sakaling alam ko po yung sira nung inyong mga airsoft. So ayan mga kabibis, so isang mabilis na video lang tayo, no? Kamukha po kung kanina, pagka basic lang po na compression na upgrade lang po ang kailangan natin. So ito lang ang kailangan natin, air seal nozzle, which is 350. Ito pong air seal nozzle 350 lang po ito. Etong TU na half rubber is 200 lang po. So ito pong dalawa is nasa 550 pa lang to, no? Tapos ito pong inner barrel, which is military action, 1150, 363. So 363 is, alam ko pang M4 po ito, no? M4 length po ang 363. So 1150. So kung mag-upgrade po kayo ng compression para sa upgrades nyo, nasa around 1,600 lang po ang inyong gagastusin, mga 1,650. So napakadali po nitong ikabit at napakadali po nitong ayusin. So kung kailangan nyo pong matutunan or kung hindi po kayo marunong magkabit, message nyo lang po ako dito or i-comment nyo lang po ako para makuha nyo yung FB account ko o isasama ko sa link dyan sa baba yung FB account ko para makapag-PM po kayo directly para matuturuan ko kayo kung paano ikabit yung mga to. So yan, hanggang sa muli mga kabibis at mga kaboy binatics. Tatapusin na po muna natin itong video to at gagawa na naman po tayo ng mga panibagong videos para naman po doon sa ibang mga nagre-request ng mga ibang videos nila. Pero baka naman bago nyo po tapusin ang video, panonood, baka naman po pwedeng paki-like, share, and subscribe
para naman po updated kayo sa mga bagong videos na ilalabas natin. At ang maganda pa po niyan mga kabibis, meron na po nag-sponsor ng ating sticker at abangan nyo po ang revelation ng ating sponsor ng sticker na yan. So, sir, maraming salamat sa pag-i-sponsor po nung sticker natin at sana sa mga susunod mabiyayaan kayo ni Papa God ng balik. Alam niyo naman po ang karma, good karma mabilis pong bumalik yan. So sana po sa mga subscribers natin patuloy po kayong magsuporta at patuloy po panoorin yung mga videos para po updated kayo.